Ito po yung third tutorial video natin para sa footings. So, ang atin pong i-design ay yung footing 1. So, dito po tayo tumingin. Yan po yung structural model ng ating building. Yung red po, yun po yung critical footing para sa F1. So, ang gagawin po natin is i-analyze po natin at i-define kung ano yung kanyang tributary area na dadalhin ng footing. Kung ano yung nakapaloob na mga bigat dyan sa loob ng tributary area na load, yan po yung dadalhin ng footing. Yan po yung i-input natin na mga dimensions doon sa ating dito sa design load analysis. Ilalagay po natin dyan. So, bago po tayo mag-design, ang kailangan po natin is yung kondisyon pa paano natin i-design yung footing. So, yan po. Yung critical footing natin, yung critical column, at yun po yung buong weight na dadalhin niya yung nandyan sa taas. Mapapansin nyo po, mayroon tayong imaginary column at imaginary beam. Nilagay ko po yan para doon sa mga nagdi-design ng nasa seismic zone. So, ganyan po yung kondisyon na gagawin natin. So, pangalawang kondisyon na gagawin natin is yung about sa beams. Yung beams natin is dinidesign ng may factor. Pero sa actual, 1 unit lang ang kanyang load. Nung ma-factor na is almost 1.5. So, ibig sabihin, yung actual 1 unit, yung factor is more than 1 unit. Ibig sabihin, yung mga beams hindi nagtatransmit ng moment sa column. Wala silang na-transfer na flexural moment. That's why the column, the critical column is purely axially loaded. And therefore, our critical footing is subjected to purely axially loaded. So, yun po yung ating mga kondisyon. At yan po yung kondisyon na magpapadali sa ating pag-analyze. Hindi na po natin i-analyze by frame. By critical member method po yung ating gagamitin. So, punta na po tayo sa pagdi-design. Ang una po nating i-edit itong strength ng ating mga materials. Kung ano po yung inyong initial input na design strength ng materials. Pagkatapos yung loading condition po natin, yung loading data as is po yan. Ang atin pong i-edit is itong dead loads na dyan po sa mga boxes na yan. Dyan po natin i-edit yung mga data, initial data, para magkaroon tayo ng dead loads. Kung ano po yung pumasok doon sa tributary area na dinadala ng ating
footing, yan po yung ilalagay natin na mga dimensions. So, ganun din po yung mga finishes, kung ano pumasok na mga finishes doon sa loob ng tributary area, yun po ang ilalagay natin. Edit lang po yan. So, automatic po yan, magsasimulate na siya ng value. Then, sa live load, ganun din po kung anong pumasok doon sa tributary area ng ating footing, yun din po ang ilalagay nating dimension para makuha natin yung live load at saka yung roof live load. So input lang po yan, input nyo lang. Then kapag nakuha nyo na yung dead load, live load, next is seismic load. So seismic load po is i-identify nyo lang po yung magnitude na kailangan nyo i-design doon sa inyong structure. So kapag na-define ninyo kung anong gusto nyong magnitude, ang ginamit ko po dito is 4.5 MW 4.5. So kukunin lang po natin yung data dito sa 4.5. Itong mga data na yan, ipa-plug lang po natin dito sa box na to. Yung drop, yung impact constant, pagkatapos yung acceleration constant. Then automatic na yan siya magsasimulate ng value. Then next, ang gagawin niya yan is isa-simulate niya yung load combination, LRFD load combination. Then select nyo lang po yung highest value, i-highlight nyo o kulayan ng blue. Then kikita nyo yan, the highest value. Pag kinlik mo doon, ayan, nagkulay, i-equal mo lang siya. Then automatic na po yan na magre-reflect dito sa ating design and analysis ng RC footing. Then yung mahalaga po dito, isa sa mahalaga is alamin mo yung allowable soil bearing capacity ng lupa na pinapatungan ng iyong pundasyon. So yan po yung pag-aalam ng ganyang bagay is kailangan mo ng ganito. Ayan po, pumunta tayo dyan sa ganyang testing services na gumagawa ng geotechnical engineering exploration. So ito po is company ko sa geotechnical engineering exploration. Nagtitest din po kami ng lupa. Ito po yung gamit naming method. Yan. Bago yan, di ba? Bago sa inyong paningin. Kasi ito yan siya. So yun po. Kaya ko po yan ginawa para kami ay maka-adapt sa ganyang kondisyon. Katulad niyan, mayroon ng slab sa itaas, may mga shoring sa gilid. Hindi ka dyan pwede magtayo ng pole, tripod. Pagkatapos magbayo-bayo ng lupa,
Yun po yung technique na yun is deep penetration test. PT yung kanilang method. Ayan po, kami sa bundok, sa gubat, sa loob ng kagubatan. Bangin yan sa taas ng bundok. Ayan po, ganyan katarik yung bangin. So, mahirap po mag-sit up ng mga equipment dyan. Hindi ka pwede magdala dyan ng yung mobile equipment na may pang drill. Hindi ka rin, mahirap din dyan mag-sit up ng tripod. Pagkatapos magbayo-bayo ka ng lupa, magkuha ng sample sa pamamagitan ng split barrel. Sa amin po yung method na ginagamit namin is nakukuha na kaagad yung result sa site. Hindi na po namin yan nilalab. Site lab po yung ginagawa namin. So, ganyan pong method yung dinevelop ko para maka-adapt kami sa mga extreme conditions sa pagtitest ng lupa. So, next, input mo yon, mga kailangan mo, strength ng material mo. So, mapapansin mo, 17, kino-convert niya sa PSI. Actually, yung 17 na yan, sakto na yan, kaya lang dito sa 40, in-input ko yan siya ng 40,000 PSI divide ng, ayun, para ma-convert siya ng megapascal. So, sakto po yan siya. Pagkatapos, i-input nyo po yung width at saka length ng section ng column. Pagkatapos, automatic na magbibigay siya ng value. Pagkatapos, yung ratio ng length, yan po, ilagay ninyo. Ibig sabihin, kapag 1 ang nilagay mo, square yung iyong footing. Then, automatic na yan siya na magsasimulate ng value. Pero dito, dapat wise ka magdesisyon sa thickness ng footing. Hindi lahat ng lumilitaw dyan kailangan mo sundin. So, decide natin yung practical value. Dapat ang tamang, pag sinunod mo ito dapat ang masusunod na value, pero ang sinunod kong value is ito. Kasi hindi naman nako-consider yung reinforcement kapag nagkukuha ka ng ganito. Dapat makonsider mo yon para mabawasan yung magre-react yun siya pag tiner mo at saka pinans mo yung footing mo. Kasi sa pag-analyze dito, hindi kinonsider yung reinforcement. Pure pure concrete lang. So, yun po yung reason kaya siniselect natin yung practical value. Then, automatic na yon, magsasimulate siya ulit ng value. So,
So, dalawa. Area of steel along the length. So, X along X patapos area of steel yung isto niya, area of steel along Z. So, then ito yung result. Maglalabas siya ng result. Pero itong bar na to, ilalagay mo yan siya dito. Kung gusto mong gawing 16mm, magiging 16mm yan. Magre-reflect yan kaagad dito kasi naka-equal siya doon sa taas. 12 din dito sa kabila. Naka-equal siya doon sa value na ito. So, ngayon, magde-decide ka kung anong gusto mo final result. Dapat 9 yan siya, di ba? So, ginawa nating 10 pag ni-round off. Kasi dito sa kabila, sumobra ng kunti sa 10, ginawa na lang natin siyang 10. So, lalabas po yung result doon, automatic lalabas po yung result yan. Nakatabulate na siya. So, yan po. Ito po, i-edit po ninyo kung anong nilagay ninyo dito. Yan po ang ilalagay nyo dito sa reinforcement. So, yan po yung kabuuan ng topic natin sa footings. Apply nyo po sa lahat. Yan na po yung paano gawin ang design sa footing. Thank you.